Ang defense team naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naglatag ng mga argumento sa confirmation of charges hearing kahapon. May video ring ginamit ang prosecution na gustong ipatanggal ang defense team dahil nalagay raw sa peligro ang buhay ng CCTV operator. Mula sa The Hague, Netherlands, may unang balita live. Ang kasama natin si Maris Umali. Maris! Igan, 11:03 na ng gabi dito sa The Hague, Netherlands, habang pasado alas 6 na nga dyan sa inyo sa Pilipinas sa pagsalang nga ng depensa sa submission on merits sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing sa mga kasong i-charge kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay inisa-isa ni Defense Counsel Attorney Nicholas Kaufman ang mga kahinaan daw ng argumento ng prosekusyon o yung mga butas of flaws sa argumento ng prosekusyon. Layo nitong basagin ang mga inilatag na ebidensya at argumento ng prosekusyon at patunayan sa pretrial chamber 1 ng ICC na dapat i-dismiss ng mga hukom ang tinatawag nilang politically motivated charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi rin ni Kaufman na fictitious daw ang Davao Death Squad. Binasag din niya ang kredibilidad ng mga testigo at sinabing puruan niya ay hearsay lang ang mga sinasabi nito. Sinabihan din ng depensa ang pre-trial chamber 1 na huwag daw gamitin bilang ebidensya ang video na ipinresenta ng prosekusyon kung saan makikita si dating Pangulong Duterte na nanunood sa CCTV kung saan pinatay daw ng 3 hitmen ang 3 biktima sa Agdao Market sa Davao dahil isiniwalat daw ng prosekusyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng CCTV na ito ang operator ng naturang CCTV at posibleng nilagay sa peligro ang kanyang buhay. Ang defense team naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naglatag ng kanilang mga argumento para sa submission on the merits sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Git ni Kaufman, hindi sapat ang ebidensya ng prosekusyon para makumpirma at ituloy sa paglilitis ang kasong crimes against humanity for murder at attempted murder laban kay Duterte para sa mga pagpatay sa madugong drug war nung mayor pa siya ng Davao City hanggang maging Pangulo ng Pilipinas. Sabi ni Kaufman, ang mga talumpati ni Duterte na ginagamit laban sa kanya hindi raw nagpapakita ng criminal intent at sadya raw pinili ng prosekusyon ang gagamiting sample sa korte para umakma sa kanilang naratibo at hindi nito pinansin ang mas marami raw na pahayag ni Duterte na nagdidiin sa prinsipyo ng self-defense na naaayon sa batas. Sa 20 speeches daw na ipinresenta ng prosekusyon, nakakita ang depensa ng 35 na nagpapakita ng paghimok ni Duterte sa mga alagad ng batas na sumunod dito. Nagbigay si Kaufman ng mga ehemplo. Let's look at what the Deputy Prosecutor didn't state from the same speech. And the order is simply this: go out, arrest them if you can, but if there is no peaceful method of doing it and you are presented with violent resistance, thereby placing your jeopardy in your life, you shoot. Well, the son of Mr. Duterte's language, obviously, but nevertheless an exhortation to lawful self-defense. Sa mapa namang inilabas ng prosekusyon para ipakitang malawakan ang naging pagpatay sa Davao at buong bansa, sinabi ni Kaufman na wala raw patunay na extrajudicial killings ang mga ito. Anya, base rin sa mga dokumentong ipinakita ng prosekusyon, ang bilang ng mga nasawi ay maliit na bahagi lamang kumpara sa bilang ng mga naarestong suspect. Kinontra rin ni Kaufman ang sinasabi ng prosekusyon na ang mga pagpatay ay nakadirekta sa populasyon ng Pilipinas. Ang katwiran niya, ang target ay limitado sa isang grupo lamang ng mga umano'y kriminal. How does one define a suspected drug pusher or suspected criminal for the purposes, let us say, of count 1? It is not as if criminals have identifying features such as a shifty look or a 5 o'clock shadow or a sack marked swag. In other words, the definition suspected drug pusher or suspected criminal entails the exercise of discretion on the part of the perpetrator implementing the organizational policy. The prosecution must prove that the attack was not directed against a limited group of randomly selected persons. Dagdag ni Kaufman, hindi raw naiugnay ng prosekusyon ang mga sinabi ni Duterte tungkol sa paghabol sa mga kriminal at sa aktwal na pagpatay sa kanila. The prosecution has to show which one of Duterte's statements, orders,
or commands were given to a specific individual who then went out and pulled the trigger or communicated the command to someone else who also went out and pulled the trigger, killing one of its 78 identified victims. That would have been the classical way to prove a causal link between stuff that came out of Rodrigo Duterte's mouth and the deaths pertinent to the case. Ang sinasabi ng depensa, wala raw nakuha ang prosekusyon na witness na nagsasabing narinig nila mismo si Duterte na nag-utos ng pagpatay kaugnay sa 78 biktima na tinukoy sa 3 counts ng kaso. There is no smoking gun in this case. Not one witness relevant to any of the 49 incidents with which Mr. Rodrigo Duterte is charged will testify that he received a direct order from the former president to go out and kill someone. Ayon sa depensa, mababa ang kalidad ng mga ipinakitang circumstantial evidence ng prosekusyon. Hindi rin daw totoo ang Davao Death Squad ayon kay Kaufman at sinabing tila eksenang kinuha lang ito sa isang pelikula kung saan si Duterte ang ginawang bida. Hindi rin daw napatunayan ng prosekusyon na may napagkasundo ang common plan ang suspect at mga binanggit na co-perpetrator at may intensyong kriminal sa pagpapatupad nito. Pinabulaanan din ng depensa na bahagi ng common plan ang inilabas na memo noon ni dating PNP Chief Bato de la Rosa kaugnay sa Oplan Tokhang. Taken out of context daw ito at pinalabas lamang daw ng prosekusyon na utos ito para i-target ang mga suspect na sangkot sa droga. Gayong ang ibig sabihin daw ng Tokhang ay knock and plead. Pinuna rin ang depensa ang pag-uugnay sa salitang neutralization para tukuyin ang pagpatay, gayong walang nakasulat na kahulugan nito sa memo na inilabas noon ni De La Rosa. Nilinaw din daw ni De La Rosa sa isang pahayag noong 2017 na ang neutralization ay pag-aresto sa mga suspect. Ayon kay Kaufman, umabot hanggang Korte Suprema ng Pilipinas ang pagtalakay sa salitang neutralization nang makwestiyon kalauna ng ilang elemento ng anti-illegal drug campaign. The government defended the circulars on the basis that they did not confer a license to kill. The Supreme Court of the Philippines, however, to date, has declined to issue any ruling declaring the campaign unconstitutional, has declined to invalidate circulars, and has declined to rule to date that neutralize or neutralization means to kill. Base raw sa naging obserbasyon ng Korte Suprema, hindi raw bago ang salitang neutralization sa panahon ni Duterte dahil nakasulat na ito sa procedural manual ng PNP kahit noong 2014. Binanggit din ni Kaufman ang ilang testimonya ng mga witness ng prosekusyon kaugnay sa paggamit ng self-defense. Witnesses P1158 and P1170 explained that neutralize means to arrest or to incarcerate through legal means. It did not mean to kill. Witnesses P1050 and P1174 confirmed that lethal force arose only where a suspect's resistance placed an officer's life at risk. Igan, bago matapos ang proceeding kanina ay humiling ng 1 minutong closed o private session ang prosekusyon at posibleng dahil daw ito sa sensitibeng issue kung saan binabanggit ng depensa ang pangalan ng ilang mga witnesses na sensitibo dahil posible raw makompromiso ang kaligtasan o yung seguridad ng mga naturang witness. Samantala, sinabi naman sa atin ni Defense Counsel Attorney Nicholas Kaufman na nakausap niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon sa detention facility nung walang hearing at sinabi niya na in good spirits naman daw ang dating Pangulo. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.